So hello everyone! Welcome to Tarot with Chiba. So ngayon naman po, let's move to our Gemini. Ang ating twins. So this is Sun, Moon, Rising, as well as Venus placement. Only takes what resonate with you and leave what doesn't. So this is a timeless reading for our Gemini. For Gemini, please. First, bibigyan muna kita ng iyong main card for this reading. For Gemini. Gemini, please. For Gemini. For Gemini, please. You be babe. For Gemini. You have the Ace of Wands. Wow. So, nakikita ko dito, no? Dahil this is a fire as well. Fire element, si Wands. And this is Ace, which is part of the God body. Spiritual body, no? Ni God. No? So, nakikita ko dito, kailangan mo nang magsimula. Gemini. Pero i-clarify natin para malaman natin kung ano ba yung mga dapat mong simulan. So once again, this is Sun, Moon, Rising, as well as Venus placement. Kunin nyo lang po kung ano yung para sa inyo. At kung hindi naman po, okay lang po kahit wag nyo pansinin. At once again, maraming salamat po sa lahat na nagko-comment, nagme-message sa akin, especially sa ating mga personal reading po. Kung gusto nyo po ng personal reading, check nyo lang po yung aking bio or i-message nyo po ako dito para malaman ninyo yung details kung paano po yung proseso ng personal reading sa akin. Maraming salamat po. And salamat din sa mga, of course, sa mga nagko-comment po, no? Grabe. Nakaka-overwhelm na sinasabi nyo na talagang tumpak na tumpak sa inyo yung reading natin, no? Maraming salamat. So, let's back to Gemini. Gemini, Ace of Wands. Let's clarify the Ace of Wands for Gemini. Nine of Cups, Page of Cups, Ten of Wands, and Four of Pentacles. Alright. So, you have the Nine of Cups, no? Si Nine of Cups is about wish, no? This is about wish or may mga wish ka na magkakatotoo, no? Or satisfaction or achievement or recognition as well. Si Nine of Cups for you, Gemini. No? And then you have the Page of Cups. Si Page of Cups is about creativity. From sa mga ideas mo, no? Magkakaroon ka ng opportunities. No? This is new idea and opportunities, si Page of Cups. Si Ten of Wands naman, no? May kailangan kang i-release. No? May mga bagay kang nagawa noon na ito ang nagpapastress sa'yo. Because si Ten of Wands is about responsibilities, stress, no? Burden, obligation, no? So, meron ka rin ditong Four of Pentacles. Si Four of Pentacles is about obsession with something, no? Control, no? And also, this is about materialism. See? Four of Pentacles. Okay. So, first, let me clarify the Nine of Cups for you, Gemini. Nine of Cups for our Gemini. You have the Seven of Pentacles. You have the Eight of Cups. You have the Five of Wands. Yes, meron kang mga recognition na makukuha only if alam mo kung ano yung gagawin mo, kung alam mo kung ano yung mga, if career, kung alam mo kung anong klaseng business ang meron ka na papatok sa'yo, na babagay sa'yo. No? Because of kay Five of Wands. And you have the Eight of Cups. No? Si Eight of Cups about change and transition. Yun nga, kailangan may baguhin ka sa ginagawa mo. Dahil nakikita ko rito kay Seven of Pentacles, no? Nakikita ko dito na masyadong slow growth and planning. Parang plano ka ng plano. In your past, marami kang proyektong sinimulan, pero marami ding hindi natapos. Gemini.
No? So, yun yung lumalabas dito, Gemini, no, sa energy mo. Alright. 10 of Cups in reverse. 4 of Pentacles. The 4 of Cups. Yes. So, iwasan mo daw, dahil meron ka nga ditong sinabi dito, yung mga ideas mo, simulan mo na, no? Yung mga creativity mo, simulan mo na. Ang problema lang dito, dahil nag-reverse 10 of Cups sa'yo, Gemini, no? Meron ditong parang, let me say, nasasaktan sa mga ginagawa mo or naaapakan mo. Sorry to say, ito yung energy, I'm not gonna lie to you, Gemini, but ito talaga yung lumalabas, no? Hindi ako magsisweet quoting sa'yo ng mga words, pero ito, and then material possession, again, because of kay 4 of Pentacles, and then may another 4 of Pentacles ka dito, no? Yun nga, to be able na ma-achieve mo at malinawan ka, magkaroon ka ng clarity when it comes to business and finance, kung gusto mo magkaroon ng happiness sa love, no? Kailangan wag mong apakan on the way yung mga taong nasa paligid mo, nasa social circle mo or sa environment mo. Okay? And then you have the 4 of Cups. The 4 of Cups is about contemplation and meditation. So, no, makakamit mo lang to dahil ikaw ay isang Gemini, of course, communicator, no? May mga sa past mo, no? 4 of Cups, kasi sa past mo, parang nakikita ko dito is parang may mga pagkakataon na hindi ka naiintindihan ng ibang tao, no? Lalo na yung mga salitang nagagamit mo, no? At dahil doon, dahil hindi naman tanga lahat ng tao, I'm sorry sa mga words ko sa'yo, Gemini, but hindi naman lahat mga tanga ang mga tao, no? Para hindi nila mapansin kung talagang ikaw ba ay nagsasabi ng totoo o hindi. Hanapin mo yung katotohanan sa mismong sarili mo, sa loob mo, no? Tanggalin ang mask mo. Hanapin mo ang katotohanan sa likod ng suot mong mask. No? Yun yung energy mo. And then kay 10 of Wands, burden and responsibility. Queen of Swords, 10 of Swords, Ace of Pentacles, wow. Naging independent ka naman, naging intelligent ka naman, no? In your past. Kaya lang yun nga, meron nga, dahil kay 10 of Swords, merong mga backstabbing at ending at defeat and release na nangyari sa iyong past. No, to be able na pumasok sa iyong new beginning, sinabi nga kanina, no, kailangan mong magpakatotoo sa mga salita mo, sa mga binibitawan mong salita, sa mga ginagawa mo. Kailangan mong magpakatotoo. Hindi mo kailangan gumamit ng iba. No? Yes, once again, ulitin ko yung cards. You have 10 of Swords and Queen of Swords. Pag pinagsama mo yan, yun ang ibig sabihin yan. So, alam yan ng mga tarot readers talaga. Okay, so you have the 8 of Pentacles. New beginning, health. Ingatan mo din ang health mo daw. Sinasabi dito, kailangan mo ingatan din ang health mo, no? Magkakaroon ka ng clarity when it comes to your, kung ano man ang gusto mong gawin. Gusto mong mag-business, kung gusto mong gawin ito, ganyan, sa career, sa finance, sa love, no? Magkakaroon ka naman ng clarity. Pero ingatan mo lang din ang health mo dahil minsan bilang isang Gemini, ang dami mo sa plato mo. Marami kang gusto, marami kang gustong gawin. Parang hindi pa tapos itong isa, lumilipat ka na ulit sa bago agad. No? So ingatan mo lang to, especially your mental and emotional state. Okay? So, yan ang sinasabi sa'yo ni Ace of Pentacles. Now, ano naman tong obsession and control na to? Lumabas na to kanina kay Page of Cups eh. Parang advice lang sa'yo ni Page of Cups, yung 4 of Cups eh. Pero tignan pa rin natin. Laliman pa rin natin. No? This is about insecurity, no? Possessiveness.
sa mga material na bagay, no? Sa pera, sa kung ano man, no? You have the Nine of Pentacles. Comfort, luxury, and prosperity. Yun ang hinanap mo. Humanap ka rin ng mga gusto mong ma-achieve. Sa friendship, community, and community. Marami ka rin namang mga sinelebrate, pero hindi ito nagtagal. No? Dahil hindi ka talaga sa family mo or sa totoong friends mo nag-focus. Nag-focus ka sa ibang circle na hindi ka naman naging totoo doon dahil kay Three of Cups. No? Pinagdikit-dikit ko yan, no? Maganda sana to kung maganda din ang lalabas dito sa dalawang card. Dahil ang kinaklarify natin is yung Four of Pentacles mo. For me, yun yung nararamdaman ko sa card na to, no? Only takes what resonate with you, no? And advice siguro dito for this energy, no? I-advise natin dito at nararamdaman ko na gusto din ipa-advise sa inyo ni Universe at yung spirit natin ngayon na siguro Gemini, this is the right time na mag-focus ka lang sa isang bagay. No? I-focus mo yung isang bagay na yon, yung idea mo, yung creativity mo. Mag-focus ka. Huwag ka munang magdagdag, huwag ka munang lumipat. Mag-focus ka. And also, magpakatotoo ka. No? Hanapin mo yung katotohanan sa likod ng mga mas na suot mo. Okay? Alright, bibigyan kita ng shadow work mo kung ano ba yung shadow nitong reading mo na to. Tignan natin kung anong shadow ng mga reading na to for Gemini. For Gemini, please. For Gemini, please. Feathered omens. You have the feathered omens, no? Even the sweetest bird harbors first intention. Self-deceive, illusion, and secret. Okay? Ikaw nang bahala kung ano ilalagay mo doon. But meron nakalagay dito. No, parang quote to eh. Even the sweetest bird harbors first intention. Self-deceive, illusion, and secret. Okay, so that's your reading, Gemini. I hope you like it. God bless you, and good luck, and see you in my next one.